₱70,000 ang binayaran ni Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para makapagpiyansa sa kasong graft kaugnay sa umano'y kickback sa flood control projects. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusa. Matapos lumabas ang warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft kaugnay ng issue ng flood control projects, dumating sa Sandigan Bayan sa Estrada para makapagpiyansa kung saan una nang itinakda ng korte na nasa ₱90,000 ang piyansa sa naturang kaso. Sa pagdating ni Estrada sa Sandigan Bayan, naging mahigpit ang seguridad para sa senador. Sinubukan ng mga mamamahayag na hingan ng pahayag si Estrada kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito pero hindi nagpaunlak ang senador. Bago makapasok sa Clerk of Court ng 2nd Division, nagkaroon ng kaguluhan kung saan nagkaroon ng tulakan at sigawan. Oh my God! Matapos ito, dumaan na sa proseso sa Estrada ng Sandigan Bayan kabilang na makapagpiyansa. Hanggang sa makaalis ng Sandigan Bayan ay hindi nagpaunlak ng panayam sa Estrada. Sa inilabas na pahayag ni Estrada, kanyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. Iginiit ng senador na walang basihan at katotohanan ng mga ito. Anya kaya siya nagpiyansa ay kanyang nirerespeto ang rule of law at judicial institutions gaya ng Sandigan Bayan. Kasabay nito, umaasa si Estrada sa pagiging patas at pagkakaroon ng due process. Anya, sana mangimabaw ang pagkakaroon ng hustisya at katotohanan. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagugat ang mga kaso kabilang ng isa pang count ng graft at non-bailable offense na plunder mula sa mga illegal na budget insertions at project allocations sa DPWH infrastructure portfolio noong taong 2025. Aabot umano sa ₱573 million na halaga ng kickback ang naideliver kay Estrada. Bago nito, una na naghain ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest ang kampo ni Estrada sa parehong 2nd at 5th Division ayon kay Attorney Noel Austria, abogado ni Estrada. What we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. Anya, paano sila makakapaghain ng motion kung hindi pa nila alam ang basehan ng kaso? Pero sila anya ay susunod sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, wala pang inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division na siyang may hawak sa kasong plunder ni Estrada. Kung saan kapwa-akusado niya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga opisyal ng DPWH NCR. Wala pa kasi may mga motions na pending. It will impact the court's action. In our case kasi, in the 2nd Division, we acted on the case before the motions were filed. So we had a deliberation and right away, we discussed and found probable cause. Samantala, matapos ang pagdating ni Estrada ay dumating rin sa Sandigan Bayan si Bonoan para makapagpiyansa. Si Bonoan ay kapwa-akusado niya sa 2 counts ng graft at sa kasong plunder. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.